So yung mga ibon natin, dyan lahat bababa yan. Walang ibang bababaan yan, kundi dyan lang. Pagka bumaba sila sa ibang lugar, so Bartiloy na sila. Magyaya na lang sila. Good morning mga kaibon. Samahan niyo ako sa pag-aabang ngayon. Mag-aabang tayo ng ng South Cagayan Rizal ang training ngayon. So nagsampa na tayo sa track first training. Pero nung nakaraang araw, ang sabi ko sa GC, norte at medyo malayo-layo na ba to dahil mag-ahabol ng training. Sabi ko wala pang mga training yung mga ibon ko. Baka mahuli naman sila lalo o pag malayo na agad. So nagpa-training ako, nagpabato ako ng Bukawi, Bulacan. So gagawin ko sana dalawang training ng Bukawi. Tapos karga na sa track. O ano pala yan, wrong info pala yung binato sa GC na yon. So buti nakauwi lahat ng mga ibon. So ngayon abangan natin sila. South naman ang bato. Tignan natin kung anong gagawin nila sa truck ngayon. Maganda to kasi first time nilang may sakay sa truck. So samahan niyo ako mag-abang. Guys, dito natin antayin yung ibon. Ito ang south ko eh. Dito yan lalabas sila. Etong building na to, yun yung yan, Robinson yan. Tapos SM Fairview, Robinson. So ayan, dito natin antayin mga ibon. Galing Cagayan Rizal. Ayan, may mga nag-aantay din doon. Kaway-kaway pa. Ayan, mga nag-ibon dito yan. Ayan, mga kaway-kaway pa sila. Nag-aabang din. Antayin natin dito yung mga ibon. Dito natin sila aabangan. Kung mapapansin niyo yung mga puno dito ng buko na matataas, ayan, patay na sila lahat. Kinain ng umang ba yun? Uwang? Ay ang buko na yan, sa amin yan, yun nandun, sa may na yun, saka to. Yung iba, ayun, sa amin pa yan, yung buko na to, naputol, sa may likod ng santol. O yan, tapos yung buko dyan sa may, ito yung gilid na yan. Yan, sa amin, ang dami namin buko na na namatay na dahil sa mga na yan. Ayan, ikot ko kayo dito. O yan. Ayan, kaway-kaway daw, kaway-kaway. O kaway-kaway. Mga nag-aabang din na mga to datingan. Artista na kayo. Ayan, mga taga-supporter natin yan, mga kapitbahay yan, mga tricycle driver, mga nag-iibon din. So mga tropa yan, mga yan. Maganda naman panahon. Dito naman yung norte natin sa kabila. Enemy spotted. A few moments later. Time check tayo. 7 AM ang release. 7:20 wala pa ring umuwi ibon. So hantay-hantay lang natin kung anong oras sila darating. Maganda naman yung panahon, kaya abangan natin sila. A few inches later. So ito guys, may mga nagdarating na ibon na yan. Ayan, galing sa bato yan. Ayan na, tingnan natin sila kung meron ng kasabay nun sa atin. Ayan,
Ito na. Meron na tayong isa. Time check 7:22. 7:22 meron na isa. Ayan. Umiikot pa. Ayan na. Pasok. So yung mga ibon natin, dyan lahat bababayan. Walang ibang bababaan yan, kundi dyan lang. Pagka bumaba sila sa ibang lugar, so Bartiloy na sila. Magyaya na lang sila. Ito na, datingan na sila. Guys, konting info lang dun sa mga kalapatids natin na newbie dyan. O lalo na yung mga ganitong unang training natin, unang sampa natin sa truck. O minsan nawawala kayong gana, late na umuwi, ganito, hapon na umuwi. O, walang kaso doon, okay lang yun. So ako, mas gusto ko nga yung medyo late na umuwi. Lalo yung mga bato, unang bato, pangalawang bato. Kasi nalilibot na nila yung yung lugar nila. Kaya makikita nyo, pag pinraining nyo sila sa susunod na training, mas maaga na sila doon sa mas maagang dumating sa mga nauna pang dumating ngayong training na to. O walang kaso kung medyo late dumating yung ibon. Basta importante, umuwi yung ibon. Kasi training pa lang naman yan. O kahit na lumayo-layo, okay lang yun. Hanggang kahit na malit o hapon, o okay lang yun. Na ganun. Ang importante kasi sa derby. O meron yang tayong tropa na sa share ko lang sa inyo yung experience ng tropa. Sabi niya, bro, entry ko ba to? Kasi laging late to umuwi. Hapon na to umuwi, ganun. Kasi, tas ang bagal niya, ganun, parang nawawala na siya ng gana sa ibon. Sabi ko, hanggat hindi pa nagde-derby, kasi pwedeng mabago yung ugali niya, kasi nga, Friday unloading ng derby. Yung training natin, tuwing Sabado, so kinabukasan, uwi na sila. Baka pwedeng mabago yung yung ugali niya, kasi, Friday unloading, sinasabi ko sa kanya. Entry ko pa ba to? Sabi ko, tuloy mo yan, sayang yan. Hanggat walang derby, hanggat hindi derby ang pinag-uusapan, pwede pang i-entry yan. O, bigyan mo ng chance. O, sige, sabi niya gano'n. O, sa madaling salita, nilaro yung ibon. So, nag-champion pa nga yung ibon sa derby. Tapos, nag-Basco Batanes pa na clacker. So, gano'n lahat. Hindi porket ang ibon natin ay umuwi lagi ng late. Derby naman pinaglalabanan natin. So, kung tayo may mga ibon na mababagal, di sakto yung mga pan-derby. Yung mga mabibilis natin, di yun yung tayaan natin para sa pooling. Nailang ko sa cellphone. Pasok! Pasok. Isa. Pasok. May mga bagong dating tayo. Ayan, dalawang itim. Ubar. Pasok. Nahilang sa sa cellphone ko. Lukas ito eh. Pasok.
Pasok! Paisa. Yung mga newbie, magtatanong yan, ang tatanungin nila, ito, ginagawa ng mga fancier, o Sir Mike, o Bro Mike, ano ba yung mga ginagawa bago ikarga sa truck yung mga ibon, o bago i-loading preparation para sa pagkarga nila ng truck. So, yung iba, ginagawa nila, bata pa yung mga ibon, nilalagay na sa training box, para masanay na sila sa training box, para pagka karga mo nila sa training box, hindi na sila nagtutuka-tukaan, hindi na sila nag-aaway dun sa loob. Pagka medyo nagka-edad nila, sanay na sila. Ilalagay nila yung mga ibon sa training box, sasanayin nila, patutulugin nila dun sa training box, tapos kinabukasan, release lang nila dun sa mismong lab nila, ganun lang. Ginagawa nilang routine yun, o kahit hindi madalas, basta ginagawa nila yun yung mga ganun. Para nga masanay yung ibon na hindi sila nagtutukaan sa training box. O ako naman, dahil nga tatamad-tamad din ako, hindi ko kaya ginagawa yan. Binahaya ko na sila. Malalaman na lang nila yon pagka itotos na sila. Kunyari, itotos ko na sila. O alam na nila yun, isa, dalawang beses. Alam nila na pagka nasa training box sila, lilipad sila. Yun yung mga ginagawa ng mga fancier. O hindi ko alam kung ginagawa ng lahat. O, kasi ako hindi ko ginagawa. Pero yung mga veterans na talagang mga nag-iipon talaga na mahuhusay din, ginagawa nila yon. Preparation yun para dun sa hindi masanay sila sa training box. Pasok! Paisa. Pasok! Pasok! Pasok, pasok! Pasok! Ito, may ibon natin to. Iba-ibang lugar ang dinaanan nila. Ayan, ibang lugar, saan lumusot. Pasok! Pasok! Ito pa. Pasok! O ano ba yung mga pinapainom? Pagka mga ganyan, no? Galing sa training yung ibon. Pagod, baka stress sila. So ako naman, yung iba nagbibigay electrolytes o kung ano yung mga pwedeng ibigay nyo sa ibon nyo na maganda para sa ibon nyo. So ako, yung isa bibigay na, inayaan ko lang silang uminom ng tubig. O kaya mga herbal, mga ganun lang binibigay ko sila. Gusto kong makita na lumakas sila, yung mag-recover sila sa sarili nila, na hindi mo na kailangan na bigyan ng kung ano ng vitamins. Gusto ko makita sa kanila. Ngayon pa lang magpakita na kayo kung sino yung mga weak sa inyo, yung mga mahihina sa inyo, para hindi ko na kayo ma-entryhan. So yung mga mahihina, kung may mahihina doon, yung iba, ginagawa ko, bato pa rin, hagis pa rin. Hindi ko na iniiwan sa bahala na siya. Kung ilan yung mga pang-race ko, kung 20 yan, kung 15 piraso yan, kung ilan yan, lahat yan, ibabato ko talaga, isasama sa race talaga. So, gusto ko makita sa kanila, kung kahit, madalas kasi tubig lang naman din ang pinapainom ko, hindi naman kailangan na laging pinapainom ng electrolytes. So, gusto kong makita sa kanila yung natural. So, natural lang yung ginagawa ko sa kanila. Tubig lang, masanay sila sa tubig nang walang electrolytes. So, pagdating ng mga pahirapan na, o lumayo-layo na, tsaka ko na sila bibigyan ng mga kung ano-anong pwedeng ilagay sa tubig. After
40 minutes ng release, 7 ang release. 7:40 nandito na yung halos lahat, pero kulang pa ng 2. So okay lang yan, yung kulang kung hapon umuwi o tanghali umuwi sa mga unang training natin, okay lang yung mga ganyan. Mas maganda yung nalilibot na nila yung daraanan nila kaysa sa pagdating ng malayo tsaka pa sila maliligaw. So ngayon yung iba medyo naliligaw-ligaw sila, naghahanap ng daan yung pauwi. So, importante makauwi sila. Yung mga unang training na ganyan, yung unang sakay sa truck, medyo crucial yan kasi na parang shock sila dahil yung dami nila siksikan sa truck. So masasanay din sila eventually. So guys, samahan nyo ako ulit sa susunod na vlog ko. Baka sakaling meron kayong mapulot o matutunan kahit pa paano. So marami pa lang yung pagbablog, marami pa lang kailangan gawin. So, ang dami ko pang naka-line up na mga topic. Kagaya ng line up natin ng pagpili ng maayos na kulungan na angkop na para sa iyo, o ano ba yung mga gusto mo salihan, street fight ba o derby ba, pooling ba, o ano bang magandang type ng kulungan para sa iyo. O meron pa tayong topic na tamang linyada ng ibon na aangkop din sa iyo, kung ano ba yung mga gusto mong bloodline, ano ba yung mga pwede mong bloodline na i-acquire, o ano ba yung mga pwede kung long distance ka ba maglalaro o gusto mo mga middle distance bird. O tapos may topic pa tayo ng breeding, tapos may topic pa tayo ng pagtuturo ng mga YB o preparation sa panday, sa derby. So mahaba pa naman yung pagsasamahan natin, kaya abangan nyo lang yung mga vlog ko, o kahit pa paano meron may share o meron may mapulot sa mga isi-share ko sa inyo. So hantayin nyo lang dahil mahaba pa, meron pang mga nakapila kasing mga na mga video, sayang naman kung hindi ma-upload o hindi mauuna pa kaysa dun sa mga dapat na nakatopic na itatopic ko. So guys, sama-sama tayo sa pag-iibon, sama-sama tayo at enjoy lang natin yung pag-iibon. So matalo manalo, enjoy lang natin to, hobby natin to. What's up mga ka-ibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin. Mga